Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Kumusta po ang Bali Church? Nabagyo ba? Purihin ng Panginoon dahil parang wala lang. Amen. Praise the Lord. Dahil sa protection ng ating Panginoon. Amen. Isang linggo na naman ang nakalipas, mga kapatid. Dahil sa habag at biyaya ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay ang buhay ni Jabez. Amen. Sinong nakakalam kay Jabez, mga kapatid? Matatagpuan natin sa unang Chronicles, chapter 4, verse 9 to 10, na kapupulutan ng aral, mga kapatid, sa ating mga buhay. Ganito po ang mababasa, verse 9, ng kapitulo 4. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipinanganak ko siya. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita na nabasa. Ulitin ko, mga kapatid, verse 9. Si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang ipinangalan sa kanya sapagkat sabi ng kanyang ina, masyado akong nahirapan nang ipinanganak ko siya. Ang pamagat ng mensahe sa gabing ito, mga kapatid, ay no more pain. Sa Facebook, pag nagpaalam na ang mahal sa buhay, sinasabi natin, no more pain, pahinga ka na, mama, papa. Diba? Do you know the meaning of your name, mga kapatid? Ang meaning ng pangalan ni Jabez ay sorrow. Di Tagalog, hinagpis. Di Ilocano, ladingit. Aral. Do you know the meaning of your name? Alam niyo yung meaning ng pangalan ko, Amalia, mga kapatid, ay ayon sa libro, pinakamamahal. Wow! Ngunit nagtataka ako, mga kapatid, di naman ako mahal ng iba. Amen? Pero salamat sa mga nagmamahal. Higit sa lahat, salamat sa Diyos. Dahil isa ako sa kanyang pinakamamahal. Amen? Yung kanta na ano, pinakamamahal ako. Sinong pinakamamahal ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Amen. Ang lahat ng anak ng Diyos ay pinakamamahal niya. Amen. Dahil ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kaya, mga kapatid, ating alamin ang buhay ni Jabez. Pauna yun, mga kapatid, sa mga panahong ito. Noong kapanahunan namin, isa lang ang pangalan na ibinibigay, di ba? Pero ngayon, 2, 3. Merong Mark Anthony. Merong Rayalo. Amen. Merong dapat sa Bali niya kakabsat. Pagdating ng eskwela, pag pumasok na sa school yung bata, biglang aatungal. Bakit? Kasi mahirap isulat yung napakahabang pangalan.
Magagalit pa sa mama niya kasi ang haba-haba ng binigay niyong pangalan, sabi niya. Aatungal na lang yan sa haba ng kanyang pangalan dahil may hirapan siyang magsulat. Pero hindi ko po hinuhusgahan yung mga magulang ngayon kasi yun ang trending. Amen. Gusto ng mga magulang, iba-iba yung mga pangalan. Naduma-duma, alanda bu haba-haba nga nagan day, isuda nga gastawa niyang kapsa. Pagtipunan da. As laging ni Alain. Amen. Ni Alain. Naduma-duma, nga nagan niya kakapsat. Gaya ng nanay ni Jabez, mga kapatid, pauna yan nga rigat na, nga nagipas ngay kini Jabez. Sabi niya, masyado akong nahirapan ko na nang ipinanganak ko siya. E noon, mga kapatid, sa unang panahon, wala pang ospital, wala pang lying-in, wala pang cesarean, walang doktor, mga kapatid. Yung midwife lang ang nagpapaanak, sa bahay pa. Kaya nahirapan siya. Alam naman natin, mga kapatid, yan may sangasaka, inang, bagong balingay inang, daritjay, pukayan, nga kakapsat. So nga, kastaunay, nga, narigatan, ni nanay ni Jabez. At dapat painless, nga, itutugta, nga kakapsat, tapno na mo, marik na iti sakit. May pampahilab. Pero, mahal ang maging nanay ngayon. Amen? Sosyal. Kaya ang nanay ni Jabez, mga kapatid, nahirapan sa pagsilang sa kanyang panganganak. Kaya ang pinangalan ay Jabez. Nang ibig sabihin ay pain. Nanay mo kapsat, ang ibig sabihin ay inagpis, wanuladingit. Tanawagan ko Mr. Pain. Amen. Imagine kung ikaw si Jabez, mag-grade 1 ka. Tanungin ng madam kung anong pangalan mo. Sa wikang English, Mr. Pain, what's your name? My name is Sturdy. My name is Mr. Pain, kung nakakabsat. Ano sa palagay nyo? Siyempre, pagtatawanan ka. Ibubuli ka, tutuksuhin ka, di ba ang sakit-sakit nun? Na hanggang sa paglaki at pagtanda niya, dala-dala niya ang pangalan na masakit. Mr. Pain. Ngunit mga kapatid, hindi lang tumigil ang mundo ni Jabez. Han, na nga tinuldukan, tibiyag na nga masaksaktan. Hindi niya ginamit ang period. Ang napineriyodan nga, kasi lang tibiyag na nga masaksaktanan niya karapsa. Ngam, ginamit na kama kung nalipos to. So, kama kung nang ta, koma, hanya quit, niya karapsa. Ang napineriyodan, imbis na period, kumanta, masaksaktan garo, haan, karapsa. Kataong maggarod, normal lang kakabsat nga mangrik na. Masaktan, titaong niya kakabsat. Pero meron siyang ginawa. Hindi yung nasaktan siya, hanggang doon na lang. Ngunit, meron siyang ginawa, mga kapatid. Anong ginawa niya? Punta tayo sa verse 10. Ganito ang bababasa. Ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, samahan po ninyo ako, at ingatan sa anumang kasawian, nakakasakit sa akin, at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan
purihin ang ating Panginoon. Si Jabez, mga kapatid, ang nagpatingga, ngay sunak at nasaktan, yung kunana, the Bible says, mga kapatid, Jabez cried out. Kanino? To the God of Israel, mga kapatid, na sana siya ay ingatan sa anumang kasawian nakakasakit sa kanya. Dinangag niya po Diyos kakabsat, di kararag, di Jabez, purihin ang ating Panginoon. Makinig, mga kapatid. Si Jabez ay pinagtawanan, nilait, pinintasan, dahil yan ang mundo. Kasta tilupong kakabsat. Napaka-unfair. Amok niya pinagdaanan natin, mga kapatid, ang lahat ng pinagdaanan ni Jabez. Naranasan din natin, nasaktan, nauyaw, nilait-lait, ngunit bilang anak ng Diyos, mga kapatid, may dapat kang gawin. Gaya ni Jabez. Nagkararag kanya po Diyos, ang lang nga nagkararag kuna na nagsangit. He cried out. Nagpatulong kinapong. Imbaga na, iti sakit, imbaga na, iti saong, ut-ut, nga nariknana. Gapo niya pa ng pasakit da, kempuana. Pero anong nangyari, mga kapatid? Si Jabez ay pinakinggan ng Diyos at ginawa ng Diyos ng buhay ni Jabez ay kakaiba, katangi-tangi. Gaya ng sinabi ni Pastor Marivic kanina, ang anak ng Diyos ay naiiba. Rumimat-rimat nga kunada kakabsat. Naisap sa bali na idumduma. Agsipot na makikita na ni Apo Diyos, itibiyag mo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang buhay ni Jabez, mga kapatid, nauray pa'y nadingit, ay jinagan na, yung minaramit ni Apo Diyos na itibiyag na, nakakaingit. Hindi na nadingit. Nakakaingit, mga kapatid. Ang buhay ni Jabez, hindi na ladingit, hindi na hinagpis. Wala nang aray, mga kapatid. Ang buhay ni Jabez. Likewise for us, mga kapatid, mga kasiti, mga anak ng Diyos, Bali Church, kung ikaw ay nasasaktan, anuman, ang mga pinagdadaanan natin na nakakasakit sa ating damdamin, why not cry? Cry out to the Lord of Israel kung anong kakabsat. Apay, nasaan ka? Yang kararag, kanisangit mo iti apo katibagam, kani apo di marikrik na. Amen. Anyaman, dahil pagkasaksaktan tayo. Awan iti sa baling nga pagkamangan tayo na dahil Diyos kakabsat. Ngayso, nga mga dahil pagkasaksaktan tayo. Dahil Diyos kakabsat, nga makabalin, nga mangbalbaliw, dahil biyag mo. Dahil Diyos, ngayso, nga nangayayat, iti tunggal, may sa kadatayo. Listen, mga kapatid. As I close my message tonight, sana po, ang lahat ng pasakit sa ating buhay, iyak natin sa ating Panginoon. As I close my message, mga kapatid, dahil part 1 lang ito, mga kapatid, yung part 2, itutuloy sa sabit. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Kasi hindi natuloy yung walang
Sunday celebration ng Bagyo. Pero alam ko na binagyo tayo ng presensya ng ating Panginoon. Amen. Sa ating mga quality time. As I close my message tonight, mga kapatid, as my testimony, alam nyo, ang buhay namin hindi naging madali. We need to work. Nagtrabaho ka sa. Dati ang nagtrabaho, it's biblical, tisadot, saan nga? Mangan. We need to work, mga kapatid. We must love our work, for it is the source of our living. But we must love our God because He is the source of our life. Amen. Hindi naging madali ang aming buhay, mga kapatid. So many uyaw, lait, kakapsat, panang ibaba, awan nagadalan da nga pamilya, kunada kakapsat. Napakasakit, Kuya Eddie. Kasta kay nagtan nga pamilya, aray ko. Ngam kakapsat, di ba yung mga nagbibigay sa atin ng mga pasakit ay yung mga malalapit sa atin? Amen. Alam mo mga dyan, taga-balikan na, away pa ito magpasalit ka na, manya kapsat. Mostly, agad yung malapit sa atin at mga kamag-anak natin. Ngunit, mga kapatid, one day, yung taong ito, mga kapatid, ay siya na rin mismo ang nagpasakit sa amin, pero siya rin ang taong nga nagipadamak nukasano nga ni Apo Dios binaliwan na itibiyag mi kakapsat nukasano iti nakaskas daw nga naramid ni Apo Dios iti panagbiag mi iti pamilya mi kakapsat urempay ati pa nung punana apetang mo kaya nga may baga nababain kunat kakapsat ngam amo nga maati pa mabalin nga dayjay inagasan niya po Diyos dagiti nakasaksaktan niya kakapsat dagiti uyaw nga pinatunayan ni Apo Diyos nga mabalin na nga baliwan nunya ka iti ngayon nauyuyang light na kakapsat ng binaliwan ni Apo Diyos kakapsat iti kasasaad iti panagbiyak kuna na pero mo kayat nga may bagang kababain bungat kakapsat nagsipod ta ti anak ti Apong numabalbalin ilumong na pa niya nadaman iti blessing adaman iti pagkagurasan iti panagbiyak nga madya nga tao nga mismo kakapsat iso iti nangibaga iso nagpatotoo nga ni Apo Dios na imbag iti pamilya mi iso nga malaydayaw ti Apo kakapsat ulitot kakapsat iti dayting harabi anyaman dagiti pakasaksaktan tayo. Why not cry to our living God? Tapnon iso iti mangagas kadatayo. Purihin ang ating Panginoon. Dagito kakapsat, dagiti sasaw ti Apong amukan patsyag nga sapay la kumatad damanan iti nainayon kakapsat. Tapnon iti kastang alantay dagito nga sasaw ti Apong nga pakadurasan pakatagkaran iti pamati tayo kan kuan purihin ang ating Panginoon tagkon iti tuwatag man tumakdal kayo amin sa alam ko na sa bawat isa po sa atin ay meron po mga pinagdadaanan sa buhay. Si Jabez, siya po
ay punong-puno ng pighati, punong-puno ng pagdadalamhati sa kanyang buhay. Ngayon, isang bagay ang kanyang ginawa. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang nanay. Hindi niya sinabi sa kanyang kalagayan na puno-puno ng hinagpis. Hindi niya sinabi sa kanyang nanay na piniskitnak lang kuman idinsikop na. Apay na impay, inyanaknak pa ilaan, no kasimot lang ti kasasahan ko. But Jabez, instead na magalit, instead na magtampo, instead na sisihin ng kanyang nanay, ang ginawa ni Jabez, iniyak niya sa Panginoon yung kanyang kalagayan at ang sabi ni Jabez, Lord, bless me. Panginoon, pagpalain mo ako, sabi ni Jabez, and enlarge my territory. Palawakin mo ang aking ari-arian, palawakin mo ang aking teritoryo. Ang ibig sabihin nun, gusto ni Jabez na mabago ang sitwasyon ng kanyang buhay. At alam niya ang mga pagbabago lamang ng sitwasyon ng kanyang buhay, walang iba kundi ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, kaya siya ay umiyak sa Panginoon. Sa gabi pong ito, kapatid, kaibigan, ang Diyos kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Ang Diyos kaya niyang baguhin ang kalagayan ng ating mga buhay. Lumapit lamang tayo sa Panginoon like Jabez, na sabihin natin, Lord, bless me in lahat sa may territory. Hallelujah. Panginoon, sa gabi pong ito, marami pong salamat sa inyong mga salita na kung saan ipinakita mo sa amin ang buhay ni Jabez, na bagamat siya ay ipinanganak na punong-puno ng pighati, punong-puno ng kahirapan ng kanyang buhay. Subalit, hindi niya sinisi ang kanyang mga magulang sa kabila ng sitwasyon na kanyang nararanasan. Pero alam ni Jabez kung saan siya lumapit. At nung siya'y umiyak, nung siya'y lumapit, nung siya'y nagsabing pagpalain mo siya at palawagin mo ang kanyang teritoryo, Panginoon, binago mo ang takbo ng buhay ni Jabez. Sa gabi pong ito, dakilang Diyos, alam mo ang sitwasyon, alam mo ang kalagayan ng bawat anak mo, ng bawat pamilya sa lugar na ito, ng mga anak mo dito sa Barangay Balincanaway. Lord, ang aming panalangin, baguhin mo ang takbo ng buhay ng bawat isa, baguhin mo ang bawat sitwasyon ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Hindi sila mananatiling kung anong meron sila ngayon, kundi iaangat mo sila. Pagagandahin mo ang sitwasyon ng buhay ng bawat anak mo, ng bawat nananampalataya, ng bawat nagtitiwala sa iyo sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat sa inspirasyon, salamat sa buhay ni Jabez. Kung paano mo binago ang buhay ni Jabez, Panginoon, kami naniniwala at nananampalataya, babaguhin mo rin ang sitwasyon, ang kalagayan ng buhay ng bawat isa. Panginoon, panatilihin mo ang kapayapaan, panatilihin mo ang kagalakan sa aming mga puso, at patuloy mo kaming turuan, banal na Espiritu, na laging magbigkas ng mga pasasalamat, magbigkas ng mga pagpapala na nagmumula po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagbabago. Salamat dahil babaguhin mo ang kalagayan ng bawat isa. In Jesus Christ, mighty name we pray. Everybody says, Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah! Pari na po tayo umupo at ibinabalik pang mikropono sa ating pong teams.